Kamusta naman inyong programa at ano ang ginagawa ng inyong ahensya para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens? Ano ang mga programang meron tayo? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ay kasama natin ang OIC Chairperson at CEO ng National Commission for Senior Citizens na si Dr. Mary Jean Loreche. Magandang umaga, Dr. Loreche. Magandang araw Dr. po. Jean. Yeah. Oo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon na kayo ay makasama dito sa aming programa upang mabigyan natin ng mga impormasyon ang ating mga kababayan, lalo na yung mga interesado na malaman ang mga ginagawa ngayon para sa senior citizens. Kamusta naman inyong programa at ano ang ginagawa ng inyong ahensya para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens? Magandang umaga din sa iyo, Larry, and thank you so much, no? At kami ay napaunlakan upang maiparating sa ating mga kababayan ano-ano mga programang meron tayo. Ang talagang interesado ng mga na malaman ng mga kababayan natin diyan ay yung kanilang tinatanggap na pension. Pwede niyo ba ipaliwanag ang pension na tinatanggap ng mga senior citizens? Ito ay bukod doon sa mga private pensions na nakukuha nila noong sila ay nagtatrabaho pa sa mga private companies at sa gobyerno. Aside from that, meron pa bang ibang nakukuha? Meron tayo. Sa ngayon kasi sa kasalukuyan, yung ating social indigency program na social pension na tinatanggap nilang mula 500 naging 1,000 kada buwan, that is only for the indigency program. Okay. And may qualifiers na 4 niyan. One must be indigent, wala siyang hanap buhay, walang support ng economic from the family, at walang pension in any form. In any form. But that is still with the Department of Social Welfare and Development. Okay. So, kasi bago lang naman ang NCSC, no? Ginawa lang naman tayong batas nitong 2018 lang. Okay. So, yung programa na yan on the indigency program, nasa DSWD with, there is going to be a transition for that as provided for by law. And we're looking at maybe when we are ready for it, 2026. But what is with ano yung transition na mangyayari? Magiging independent agency kayo? We have always been an independent agency, Okay, directly under the Office of the President. Okay. But the programs per se that are being handled by DSWD in relation to the social programs for seniors, nasa kanila pa yung iba. So ang nasa atin ngayon ay yung assistance to older persons na bago lang nailatag sa atin. But soon to come, for January of next year already, dahil yung budget na sa atin na, would be the expanded centenarian cash gift. Heto yung batas na pinirmahan ng ating Pangulo nitong February 28 at naging batas siya March 17 of 2024. Which is, when you reach the milestone of 80, 85, 90, and 95, tatanggap ka ng 10,000 cash gift from the government. So, hiwalay pa ito pag ikaw ay naging centenarian. Okay. So, the expanded centenarian cash gift, the centenarian cash gift, will now be with NCSC effective January 1, 2025. Okay. So, ang implementation ay nasa commission na. Yes po. Pero ito linawin ko lang na halimbawa naging 80 ka, meron ka ng 10 and then pagdating mo ng 85 another 10. Yes, hindi ito one time gift lamang. So as they grow older, yes, as they age. As they age, opo. Pero Larry, if I am going to qualify that, mas maganda sigurong marinig ng ating mga kababayan that the government loves the elderly population so much na nag-provide sila ng cash gifts na yan. But more than the monetary are the services and the programs that the government is giving to our kababayans. Yeah. So that is where NCSC has developed programs that will address those sustainability in terms of mga services na pwede nilang ma-access. Ay siguro dyan dapat ay makipag-ugnayan kayo sa PhilHealth
Dahil na marami ang hindi nakakaalam na kahit hindi sila paying members ng PhilHealth, ay sila pa rin ay covered being a Filipino. Kasi nagkaroon na tayo ng, for the first time, ay naging 100% ang implementation ng universal healthcare under the administration of President Marcos. That's na correct. Kahit na hindi sila paying member, they will still be covered with the same benefits as those paying members. Ito siguro dapat ay magkaroon tayo ng mga public information campaign doon sa mga senior citizen na hindi alam yung bagay na yan. That's correct, Larry. That's what we are doing. Una sa lahat, when you talk about PhilHealth, pagka senior ikaw, automatic covered ka because that's under the Universal Healthcare Act. Pangalawa, yung benefit na binibigay sa atin, hindi lang sa mga seniors, ng PhilHealth is the coverage of our medical healthcare needs. Yes. Whether you are on an outpatient via their consulta package or the other one is when you are admitted. Yes. So when you're admitted in the hospital, when it is a government facility, total no balance billing. Yes. But if you are in a No cash private, out. Yeah. but in a private hospital, then there will be a cash out if you exceed what is being covered by PhilHealth. Yung mga case rates nila. Yes. Oo. And ang isa pang magandang ginawa ngayon ng PhilHealth ay yung lalo pa't mabibigyan ngayon dito yung mga senior citizens ay yung free maintenance medicine as long as they are registered. Yes, that's correct. Meaning, they're not paying members, but they are registered. Yes, they have to register to the consulta package of PhilHealth. Yun lang naman ang requirement natin doon. Pangalawa, merong expanded ito ba iyan na ituturo sa kanila ito? Magkaroon ba, meron ba tayong intensive public information campaign kasama on this? po tayo ng PhilHealth niyan sa gawain nila, advocacies. Pero kung titingnan mo again, Larry, PhilHealth has been expanding the privileges. No? Yes, like for example, ang ating dati-rating dialysis package ay 2,600 per na session. Naging 4,000 noong February. Opo. And then, nung September 3, naging 6,350. So you see the upgrading in terms of the benefits that are being cascaded to our older adult population. Yes, so this time with the 6,350 package, I'm sure wala na talagang cash out dyan wala ng pasyente. Wala na, kasi kasama doon, Larry, pati doctor's fees. Yung doctor's fees, yung mga gamot, at saka yung laboratory mismo, and the actual dialysis. Yes, napakaganda ng ginawa ng Marcos administration sa bagay na yan. Actually, we are even lobbying further to improve the elderly care package. Kasi ang akin naman ay yung senior population ko. So, the elderly care package, nakipagpulong na tayo kay PhilHealth niyan, no? Na kung po pwede, palawigin pa yung mga nandoon sa loob ng package. For example, the consulta package overarching, there are 15 tests na kasama doon. Yes. But the older person will require more. Kasi habang tumatanda tayo, mas dumadami yung mga pangangailangan. So we are lobbying for that to include these tests na we are in... Ako nga dati, basic blood test lang. Ngayon, ang dami nang nire-require sa akin. Because I'm already senior. So welcome to the Club 20. The Club 20 discount. Yes. So, yun yung mga ginagawa natin. So, isa lang yan sa programa ng National Commission of Senior Citizens. Kung titingnan natin, we're not just looking at the benefits or in terms of economic and the health, but we are moving forwards now with the two things. Number one, yung ating preventive aspect of care to, so nandun yung wellness natin, nandun yung programa natin ng lifestyle, ng nutrition, even social prescribing, spirituality, ina-address natin in a holistic manner via a community care center approach. It's like a one-stop shop. It's a convenience store. And ang gusto po namin sa ngayon pa lang ay maiplastada natin ang mga batas, hindi lang mga benepisyo, kundi ano yung mga polisiya para sa ating mga nakakatanda. Ang ating pong mga nakakatanda, sila po ay kaugnay natin or kasama natin sa paghikayat, no? Kung ano tayo ngayon. They are our builders and they are part of our society. Sila po ay very willing pa din na tumulong sa ating bansa, sa ating Pangulo ngayon, no, to become, to have our nation be where it should be in terms of dignity and respect, including economic stability. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button
at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!